Naman tong gagawin ko ngayon mga boss, oh, at saka magpapasko. Saka tayo nagkaroon ng customer na ganito yung papagawa nila. Yan, oh. Kaya pinakyaw ko na pag ganito mga boss, kinontrata ko na agad. Tingnan nyo, sabi nila hindi daw naabutan ng tubig, hindi daw nabaha, pero nabasa. Pero grabe kalawang. Yan mga boss, sa tingin nyo kaya pa bang gawin to? Ayan. So gagawin natin dito as usual, kakalasin natin lahat, tapos huhugasan yung board, then tataniman ng pyesa. So wala, as usual, kalas uli. Yan, ano ba to? Basag na yung ano, didikitan na lang natin yan. Okay, ganun muna ang gagawin dito. So yan na mga boss, yung pinaka board. So marami nga kinalawang. Ayan, pati dito, oh. Yan, oh. Yan. Pati doon, yan, kinalawang talaga. Talagang mapapasubo tayo nito sa linisan. Saka palit pyesa. Yan. Pati yung mga konektor, pinagkakalawang na, oh. Kailangan na talagang palitan. So paano, kakalasin ko muna mga kailangan kalasin dito, tapos linisan. Kalas na natin yung mga maliwanag na papalitan na. Natira na lang dito ay yung capacitor, tatanggalin ko kahit hindi na siguro. Mga potentiometer, yung mga switch dyan, tapos yung mga connector ito tatanggalin pa pala. Tanggalin ko pala muna to kasi kanalawang na rin, eh. Kailangan ng palitan. Tapos yung mga maliliit dyan na kinalawang, pag ano na lang siguro, pag nalinis na lang natin para mabilis tayo. Okay, nilinis ko na mga boss yung board, pero yung kalawang andyan pa rin syempre. Hindi pa natin naaalis yan. Ayan, oh. Kakalasin talaga natin lahat yan, kakalbuhin pati ito. Yan. So malinis na yung board, pero yung kalawang andyan pa. Ito nalinis na rin natin, oh. Yan. So simulan natin dito. Kalas lahat to, tapos palit mga ano, mga pyesa. Halos lahat talaga mga boss. Lahat talaga kalbo, as in kakalbuhin to. Kalbo talaga to. Walang natira na hindi kinalawang. Tanggal na natin dito yung mga pyesa lahat. Puro kalawang talaga mga boss, walang ano, eh. Walang matitira dito sa mga maliliit, lahat palit. Ayan, oh. Kung makikita nyo, talagang puro kalawang siya. Kaya ano, wala nang hasil-hasil pa, palit na lang lahat. Kalbuhin ko na to dito. So ito muna hanggang dito. Ito bang mga malalaki, pwede pa kaya to? Mukhang pwede pa. Pwede pa itong maliliit lang talaga. Kinalawang. Okay. Dito mga boss, nilinis natin to. Yung ano pala dito, kapag nagtanggal kayo ng pyesa, bakit pa ako nagtuturo? Kasi sarili na lang. Kasi minsan kasi magsasabi ako na ano, parang ano, eh, may iba na nayayabangan sa sinasabi ko na nagtuturo daw ako. Okay. Ang ginagawa ko dito, share ko na lang kung ano yung ginagawa ko. So pati itong halimbawa ganito, di ba? Yang kalawang na kumala sa buwan, nilinis ko din yan. Kasi nakakaroon ng resistance yan at magkakaproblema yan. May na-experience na ako dati gawa ng ano, hindi nalinis ng todo. Nagkaroon ng crackling sounds yung ginawa ko kasi may kalawang na natira. Kaya yung pagitan ng mga ganito, dino-double check ko na bago ko ano, pinapalitan. Medyo matrabaho pero mas mahirap naman mag-back job yun dahil sa ganyan. So kahit pa paano mga boss, yung mga lapses natin dati, natututo tayo dun sa mga lapses na nagagawa natin. So ganoon naman talaga, eh. Sabi nga nila, practice makes perfect. Kapag hindi tayo naging success, ay ibig sabihin ay katapusan na. Kapag hindi naging maganda yung takbo, ay okay na. Ang pinaka-importante, matuto tayo dun sa kung ano yung pagkukulang o pagkakamali natin. Kaya
next time i-improve natin. Kumbaga, ina-apply ko na dito sa ginagawa ko ngayon yung mga natutunan ko nung nakaraan na ano. So ganun naman po, kasi lagi ko nga sinasabi sa mga gusto maging technician o maging amplifier technician, wala pong instant technician na nanood ka lang ng isang beses, dalawang beses sa YouTube o sa Facebook, din i-apply mo sa, kung magdi-DIY ka ng ano, ay magiging success ka agad. Tsambahan po yun. Pero kung mga ganitong repair, kailangan talaga ano, accumulate ka ng ano, mga experience, o kaya makagather ka ng mga experience na sinishare na ng mga katulad ko na mga tech vlogger. Yun lang, tuloy ko na to para matapos na hanggang doon. Tapos na natin to mga boss. Ay, dito nakalimutan ko yung isa, yung para sa selector sa A and B. Yan, naibalik na natin yung relay, mga connector dyan. Yan, okay na. Maliban dito sa isa, nakalimutan ko yung ibang resistor dyan na iba, napalitan ko ito. So ito, ganun karami yung napalitan natin. Yan, yan, lahat ito bago. Yan, dito talaga bago lahat. Ganun din dito, mga transistor. So kaunti lang yung natira talaga na hindi napalitan. So tapos dito naman tayo mga boss. Na tayo sa part ng tone control. So papalitan natin dito mga boss ay yung katulad niyan, mga kinalawang yung paa. Ayan, may kita nyo yung paa ng mga kapasitor. Yung mga ganyan, yan yung papalitan natin. Isa-isahin natin yan kasi kinalawang. Nakalas ko na yung iba. Pinagkakalay, ayan, tumalsik na. Aha, yan o, kalawang niya yung paa. Palit na talaga pag ganyan mga boss. Boss, naayos na natin, naikabit na natin lahat. Nai-assemble na natin. Try na lang natin i-power. Power natin, umandar na yung fan. Dito, ayun, nag-switch na rin yung relay nya. Yan, okay na rin. So dito, sa ganitong kalala ng kalawang nung ginawa natin, ay dapat talaga niyan, pag ganon, hindi na itutuloy. Kasi masyadong magastos na. Kaya, kinote ko to, or kinota ko, or kinompute ko, base sa araw na mawawala kapag ginawa ko to. Kung sa araw na mauubos ko, tinaasan ko. Tapos para sana hindi na ituloy ng may-ari, kumbaga para i-reject niya na bumili ng bago. Kasi pinapapili ko na nga, sabi ko ganito kasi pag ganito kakalawang mga boss, ini-estimate ko talaga to sa araw na mawawala, or ano. Kasi nung ginawa ko to, talagang inabot ako ng 3 days dito, sa totoo lang. So nagbigay na ako ng compute kasi base sa mga nakarang experience ko na logi nga ako masyado, binigay ko na. Pero sinabi ko sa may-ari, pag ganito kalala ang kalawang, kasi nabaha siya, or hindi ko alam kung nabaha or natuluan, nabuhusan ng tubig, sabi ko malaki na ang gastos niyan. Ang pinakamainam niyan, bili ka na lang ng bago. Or kaya kung ipapagawa mo yan, nagbigay ako ng certain amount, ganito ang gagastusin dyan, o estimate. So sabi ko, kung ipapagawa mo yan, tatanggapin ko lang yan sa halagang ganito. Sabi ko, diba yung price niya parang kaunti na lang, bago na, o ganito, ganyan. So pumayag pa rin. Pumayag pa rin. Pero dapat mga boss, yung mga ganong sira na grabe ang kalawat, lalo na hindi naman to original na concert, generic lang to, ay kita nga nyo, magkaiba yung board. Main board nya kulay green, medyo yung dark naman yung iba ring kulay nitong board nya dito kumpara dito sa dalawa. Kumbaga hybrid. Kaya nga nung nakita ko, binuksan ko sa harapan ng customer, tinanong ko kung napalitan na ng board. Sabi la, sa pull down ng bago yan lang din yung ano. At tama nga naman, kasi nung kinalas ko to, halos wala pang signs of repair. So mga boss, lagyan natin ng input. Yan, tingnan natin kung tutunog na. Pag hindi pa, ulit tayo ulit. Yun, tumunog na. So bukas, kasi gabi na, hindi na natin pwede testing ng ano, kaya madaling araw na, papaandarin ko lang itong bukas. Tapos titistingin ko kung wala ng problema, tama-tama,
Kasi ito mga boss, may kasama pa tong speaker, dalawang speaker. Problema naman ng speaker, yung wiring nagpulbos. Alam niyo yung mga wire na parang ganito pero hindi tanso yung laman. Nabaha nga siya, tinista na namin yung nagpulbos. Sabi ko palitan ng capacitor at saka wiring. Yun, tapos yung wire para sa labas pag-uusapan pa namin. So ayun. So dito kung wala nang problema, hanggang dito na lang yung video natin. Pero payo ko sa mga mga boss, sa mga maliba bago pa lang, sa mga veterano alam nilang gagawin. Sa mga bago pa lang, kung tatanggap kayo ng mga repair na ganitong makalawang, expected nyo na yan na kakainin ng malaki yung oras nyo. Baka araw pa bibilangin, depende yan sa skill nyo o kaya sa kung paano kayo magtrabaho. Ay mas mainam na kwentahin nyo nang hindi kayo talaga logi, as in hindi kayo logi mga boss. Kasi supposedly yung mga ganitong repair talaga hindi na dapat ginagawa, pero dahil nabuhay natin, ayan, okay pa. Pero in terms of gastos talaga, kita mo yun, halos mapuno ko yung lagayan ko ng dental floss ko sa bukod pa sa mga piyesa sa labas, yung mga yung mga maliliit lang na piyesa to na may kita nyo yan sa dami ng usually pag ganyan generic hindi na talaga dapat ginagawa. Pero may mga gamit kasi na minsan hindi naman talaga, minsan wala naman talaga mga boss sa halaga ng gamit o sa presyo ng gamit. Minsan yung memory nila dun sa gamit, halimbawa sa amplifier, minsan sa kung paano nila nabili, kung saan ang galing yung budget nila sa pagbili. Kaya minsan may mga customer na kahit magastos, pinapagawa pa rin nila yung amplifier nila kasi minsan may sentimental value na tinatawag. Kumbaga memorandum nila, memorabilia o kaya may memory sila dyan sa halimbawa, nabili sa unang sahod o nabili sa ganito, ganyan. So, kumbaga, merong attachment na sa kanila yung unit. Kaya minsan kahit magastos, pinapagawa pa rin katulad nito. So okay na to mga boss, tatakpan ko lang tapos i-observe na lang to bukas. Hanggang dito lang siguro yung vlog natin. See you sa susunod kong video. Kung hindi ko to ma-upload ngayong December, di ko lang alam kasi medyo busy talaga ako dito nga sa mga repair. Baka sa January na lang. Try ko lang mga boss. Pero sa January, paplanuhin natin yung paggawa ng content. Gagawin, i-organize natin, okay?